sa Senado. Connie? Alright, maraming salamat, Maria Bulaklak Osente. Samantala, Integrated Bar of the Philippines, mahigpit daw na babantayan ang takbo ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Narito ang report ni Lia Manyalak del Castillo. Sa huling araw ng novena sa Korte Suprema, matatag pa rin ang loob ni Chief Justice Renato Corona sa gitna ng nalalapit niyang paglilitis sa Senado. Buo kasi ang suporta ng kanyang pamilya at mga kasamahan sa Korte. I will decide that. Ang Integrated Bar of the Philippines tiyak na raw na magbabantay araw-araw sa Senado. Bumuo kasi sila ng Impeachment Watch, grupo ng mga abogadong IBP na pangungunahan ni Attorney Trixie Angeles na siyang masusing magbabantay sa takbo ng impeachment trial. The Impeachment Watch is like a watchdog. In events where the rules or precedent has not been complied with, we will certainly make our observations made in the hope of creating enough pressure so that the participants, all the participants in the impeachment shall comply with the rule of law and shall uphold the rule of law. Ngayon pa lang may nakita na silang butas. Bukod sa minadali raw ng Kamara ang impeachment, mahinang basihan umano para i-impeach si Corona kung ang kukwestiyonin ay mga desisyon ng Korte Suprema na inilabas ng hindi lang iisa, kundi 15 maestrado. Even judges could not be removed based on the mistakes or error in their decisions if the allegation is not supported by any illegal consideration, any anomaly, or any financial consideration or bribery. Technical defect din daw sa panig ng House Prosecution Panel ang isali sa impeachment ang umano'y ill-gotten wealth ng punong mahistrado, kabilang ang isang mamahaling kondo sa The Bellagio sa The Fort Taguig at mahigit 40 pa umanong properties. Technically, medyo may defect yan kasi nga originally in the charges, naka-refer lang dun was non-filing or non-disclosure sal. And I think in the interest of transparency, let us not be technical about this, the Chief Justice has to explain. Ang objective naman po ng isang paglilitis sa impeachment ay para matanggal ang isang opisyal ng ating gobyerno sa kanyang pwesto. Yun yung objective nun. At dahil kung siya po ay magbibitiw sa kasagutan sa tanong mo, Ricky, natin po yung objective na yan. Para sa unang balita, Lia Manyalak del Castillo reporting. Sa ibang balita, ang grandeng selebrasyon ng Sinulog Festival, dinayo ng mga turista. Mismong ang gobernador ng probinsya ang nanguna sa street dance parade. Narito ang report ni Pia Arcangel. Unang nagtanghal sa Grand Carousel Parade kickoff ang mga delegado ng Cebu City. Agaw pansin ang makukulay nilang costume. Kaya mga Espanyol naman ang sumunod na performance mula sa Argao, Cebu. Principal dancer nila na gumanap bilang reyna si Cebu Governor Gwen Garcia. Tradisyon nang maituturing sa nakalipas na 8 taon ang pagsali niya sa sayawan. More as a commitment and a promise that I gave that I would always dance as an offering to the Señor Santo Niño in thanksgiving for all the blessings that He has bestowed on Cebu. Iba-iba ang tema ng mga sayaw ng bawat delegasyong lumahok sa street dance parade na may halos 5 kilometro ang haba ng ruta. Mayroong under the sea ang dating na parabang naglalakihang mga bula at sea creatures. Ang grupong ito ginawang konseptong unang pagbinyag sa bansa ng isang raha. Ang kanilang costume inspired ng GMA epic serye na Amaya. Meron din mga tila nagpapasalamat sa ani. Dito sa Sinulog Festival, pangunahing atraksyon ang street dance parade. Kaya naman ang mga costume magarbo at ang mga dance number tunay na pinaghahandaan. Pero hindi rin daw nila nakakalimutan ang tunay na diwa ng piyesta, ang pagbibigay pugay sa Señor Santo Niño. Tuwang-tuwa naman ang mga taong matyagang nag-abang sa kalsada para panoorin ang parada. Pati mga bata enjoy na enjoy kahit patirik ang araw. Di rin syempre nawala ang mga turista tulad ng grupong ito ng exchange students. So we heard that it is great fun and it's something you shouldn't miss. So we got a plane ticket to come here. I say it's very amazing, colorful, and everyone is just really enjoying. So we just wanted to do it as we are here in Philippines and really enjoy it. Dahil marami ang tao, matindi rin ang seguridad. Bawal maging ang kutsara at tenedor sa Cebu City Sports Complex. Tiniyak din ng Cebu City Police na mababantayan ang mga nangyayari sa kalsada sa tulong ng CCTV cameras.
Matagal nang kilala ang Sinulog Festival bilang isa sa mga pinakamakulay na piyesta sa bansa. At nitong mga nakaraang taon, lalo pa itong pinasaya ng milyon-milyong lumahok sa kasiyahan. Patunay lang daw na talagang it's more fun in the Philippines. Para sa unang balita, Pia Arcangel reporting. Sa ibang balita, pagkatapos makalaya sa pagkakakulong sa Hong Kong, wala na raw munang balak bumalik sa politika si dating Ilocos Representative Ronald Singson. May live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Iga, daang-daang mga taga-vegan nga ang nag-abang sa pagbabalik ni dating Congressman Ronald Singson dito sa Ilocos Sur matapos itong makalaya sa 11 buwang pagkakakulong sa Hong Kong dahil sa illegal na droga. Matapos makalaya sa Hong Kong, agad na dumiretso dito sa Vigan, Ilocos Sur si dating kongresista Ronald Singson hapon ng Sabado. Ang buong pamilya naging madamdaming sa pagsalubong sa kanya. Sa aking one-on-one interview sa kanya kahapon sa kanilang bahay sa Vigan, aminado ang dating kongresista na isang kahihiyan ang kinasangkot ang kaso. Isa kong pinagsisisihan at as much as ayoko sanang mangyari, nabahiran natin yung pangalan ng pamilya namin. At yun ang number 1 na pinagsisisihan ko. Kaya naman tanggap raw niya kung magalit man ang ama niyang si Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Pero ayon sa kanyang ama, napatawad na raw niya si Ronald. Tanggap ko lahat, nagpapasalamat din ako sa pagsabi niya gano'n. At yun nga usapan namin kanina habang papunta rito, lahat ng tao nagkakamali. Kahapon ipinasyal kami ni Ronald sa loob ng kanilang bahay. Isa raw sa mga na-miss niya ang kwarto at ang kanilang home theater. Ngayong malaya ng dating kongresistang si Ronald Singson mula sa pagkakakulong nito sa Hong Kong. Tanong naman ng marami nitong mga kababayan kung babalik pa nga ba siya sa politika. Siguro concentrate tayo sa mga negosyo na medyo napabayaan din. Kasi naging busy na rin nga lahat ng mga kapatid ko. Since the aspect ng politics na naayos na, concentrate na lang muna ako sa negosyo. Isang linggong mananatili dito sa Ilocos Sur ang dating kongresista kung saan ay nais itong makapiling ang buong pamilya. Igan, mamayang ay inaasahang dadalo si Ronald Singson sa isang Thanksgiving Mass na inahanda ng isang kumbento dito pa rin sa Vigan. At yan muna pinakalitas mula dito sa Ilocos Sur. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Haji Rieta. Posibleng Hong Kong triad daw ang nasa likod ng mga sinalakay na Shabu Lab sa Ayala, Alabang sa Muntinlupa. Ayon po yan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Darito ang report ni Marisol Abduraman. 5 Chinese national ang nahuli ng salakay ng PDEA ang mansyon na ito na isa palang Shabu Lab sa Ayala, Alabang, Muntinlupa noong January 6. Isang linggo ang makalipas. Ang mga bahay na ito naman sa nasabi ng subdivision ang sinalakay. Wala ni isa mang nadatnan. Pero ang mga kemikal na ito at ilang tableta ang tumambad sa mga otoridad na pinaniniwala ang sangkap sa paggawa ng shabu. Ayon mismo sa hepe ng PDEA, hindi malayong Hong Kong triad ang nasa likod ng nasabing operasyon. Karamihan sa kanila Hong Kong residents, and from yung feedback ng counterparts natin sa Hong Kong, parang gano'n ang lumalabas. And even from the files of other foreign illegal drugs organizations. Gayunman, tuloy pa rin ang kanilang investigasyon para makumpirma ang nasabing impormasyon. Kabilang din sa kanilang aalamin kung sinong iba pang sangkot maliban sa mga Chinese national at kung sino ang sumusuporta sa grupo. Paano papasok dito ang foreigner na hindi marunong magsalita ng gaano ng English, walang kaalaman sa Tagalog? How can they communicate? Tututukan ng kung gaano kalalim itong. Patuloy rin ang pakikipag-ugnay ng PDEA sa Hong Kong anti-drugs. Sa 5 kasing naarestong Chinese nationals, 3 lang ang may passport. Walang record ang gobyerno sa mga pangalang ibinigay ng 2 sa kanila na pumasok sa bansa. Whether wanted dito sa Hong Kong or even China, baka kinukon silang pangalan. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng PDEA sa Homeowners Association sa iba pang exclusive subdivision sa